So guys, iklaro ko lang dahil marami kasi nagsasabi na bakit sobrang diehard ako sa former president na si Duterte. Maraming nagsasabi sa akin bakit iano ko daw yung buhay ko doon para masuportahan ko lang siya. Lalo na nandito ako sa Saudi. Kasi ganito yun, hindi dahil Bisaya siya, pareho kami taga Davao, hindi. Bakit ko siya gusto? Unang-una, sinabi ko na to sa mga video ko may mga kapatid akong adik. At ayaw ko na ang magiging anak ko or magiging mga generation to generation ba, maging anak ko or magiging yung mga bata ba na magaya. Okay? Gusto ko kasi si Duterte, bakit? Dahil sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, si Duterte lang ang may kakayahang nagpapasurinder ng mga adik. Kahit malaking tao ka pa, kahit anong posisyon mo, kapag involved ka sa droga, mag-surrender ka. Hindi naman tayo dapat magalit sa kanya Dapat natin siyang pasalamatan. Bakit? Dahil binigyan niya ng tsansa ang mga adik na magbago. Kaya nga may tukhang. Tukhang sa Bisaya. Tok-tok, hangyo. Kakatokin ka tapos maghangyo ba na ayan, nasa listahan ka, dapat ka mag-surrender. Alam mo, nung nanalo siya, unang-una niyang ginawa, pinapa-surrender niya ang mga drug addict. Ang mga kapatid ko, nag-surrender din yun. Pero akala kasi ng iba, joke-joke lang yun. Akala nila na kung mag-surrender ka, nakalista na yung pangalan mo, nag-surrender ka na, tapos na, cleared ka na. Hindi po ganon. Dapat mag-report ka every month or i-drug test ka pa, mag-surprise drug test ka pa yan. Kung talagang napatunayan na wala na. Yun ang doon. Hindi yung nag-surrender ka, nilista ang pangalan mo, surrender ito. Halimbawa, si Melody, surrender ito. Ay, cleared ka na. Hindi ganon. May mga proseso pa yun. Talagang dapat hintuan mo siya. Pinadala nga siya sa dahig para nga ay i-detain siya doon kasi nga sa kanyang sa AJK nga na marami siyang napatay, ganyan. Paano naman yung mga paano naman yung mga napatay ng mga, 'di ba? Marami tayong nakikita. Sampulan ko kayo nung sa Cebu, 'di ba? Yung sa Cebu na pinatay niya yung dalawa niyang anak at asawa. Buti na lang nag-aral yung isa niyang anak pa kasi tatlo yung anak niya. Kaya hindi siya na puruhan. Yung dalawa lang niyang anak at asawa niya. Pag-interview sa kanya, pag-interview sa mga kapitbahay, ano ba talaga to? Bakit niya nagawa to sa ano? Ano ba ito talaga? Lagi ba sila nag-away? Anong sabi? Drug addict kasi yan. Paano yun? Paano yun? At hindi lang din, marami pa. Diyos ko, marami pa. Ay nako, isa ako sa mga biktima. Nasabi ko na ito sa video ko na isa din ako, muntik na akong barilin ng kapatid ko. Dahil nagbakasyon ako sa Pilipinas, binigyan ko na siya ng pera bilang pasalubong, bumalik na naman kinabukasan, naghingi na naman ng pera, question ko siya, saan mo din nila yung pera, wala na akong maibigay sa kanya kasi nga, syempre kararating ko lang, mamimili pa ako ng mga kailanganin sa bahay. Nung wala akong maibigay, naglabas na siya ng baril, muntik na niya akong barilin. Gusto niya to para talagang mawala ang droga. Hindi naman siya totally talaga sa pag-upo niya, hindi naman totally siya nawala, di ba? May mga pakunti-kunti na lang, pero at least marami ang nagkaroon ng chance na magbago. Marami talaga. Marami nagawa si Duterte, Velvet Program, malinis yung Manila Bay. Basta marami pa marami, pero hindi man yun nakikita ng mga tao. Ewan ko ba? Ewan ko kung ano. Ewan ko lang tayo, ulitin ko, kanya-kanya po tayo ng opinion. Ako, opinion ko to, point of view ko ito, kaya mag-intindihan na lang sana kung ako, hindi ko naman sinisiraan si BBM, never, hindi ko naman sinisiraan. Ang akin lang, pinaglalaban ko lang si Duterte. Yun lang talaga. Pinag-ano ko talaga si Duterte. Kasi nga, yun ang plano niya dati, na kung manalo siya, papasurrenderin niya, linisin niya Pilipinas, lahat ng mga adik, ganito, ganyan. Ginawa niya yun. Pero hindi naman lahat na wala Hindi naman lahat na mawawala. Hindi. May mga pakunti-kunti pero at least maraming natakot. Ito, sampulan ko kayo. Sa amin. Nung si Duterte ang umupo, makikita ko talaga na parang kumunti na talaga yung mga drug addict sa amin, mga nagbibinta, talaga maraming huminto kasi natatakot kasi isa ako sa napapatunay na sa amin, marami talaga ang namatay sa war on drugs niya. At isa ako sa magpicture, may binaril na naman dito, gato. Term yun ni Duterte. At kung sabihin nyo, hindi naman dapat barilin kasi may kulungan naman. Oo nga, tama naman kayo Pero nga, ang pamamalakad nga ni Duterte, war on drugs. Kung hindi ka hihinto,
mamamatay ka talaga. Sabi pa nga niya, huwag mong subukan kung ayaw mong masira ang buhay mo. Siya mismo nagsabi yan. Kaya, hindi ako galit. Hindi talaga ako galit sa kanyang ano. Kasi ako, bilang wala ko man naman akong anak, no. Ayaw ko naman kasi na ang anak ko magiging matutong maganyan. Sabihin natin na, depende na yan sa pagdisiplina mo. Hindi. Kasi hindi mo naman araw-araw matutukan yun. Lalo pag lumaki na siya. Hindi mo naman alam kung sino mga barkada yan. Lalo na pag nag-aaral na yan siya. Hindi. Yung mga ano lang ba, yung mga padarating na pa ng mga kabataan, yung mga kabataan ngayon na yung parang magbibinata na, kung talagang hindi mo talamak ang droga, malamang sa malamang, doon talaga sila mapupunta din. Hindi naman lahat, pero malamang. Ano ba? Binigyan niya talaga ng chance ang mga addict na magbago. Marami. Alam ko talaga na, kasi I believe ang droga, nakakasira talaga yun ng buhay, pamilya, marami naghihiwalay dahil nabubuang na yung mga utak nila, wala nang sa ayos. Maraming nangabit. Oo, nangabit. Ako, isa sa kapatid ko dyan, Diyos ko, nagkaanak pa nga sa ibang babae, nagkaanak pa sa kabit niya, at ang kabit niya, isa din droga, isa din gumagamit. Diyos ko talaga, hindi ko kaya sangayon ako sa pinapatapod talaga ni Duterte. Hindi ako galit sa kanya. Yung mga kapatid ko, ilang beses na nakulong, hindi lang isa, dalawa. Hindi, ilang beses nakulong yung mga kapatid ko. Mga kapatid ko nakulong, pinagtataka ko yung mga kapatid ko nakulong, hindi man lang ako umiyak. Kahit ako pa yung nagsusupply sa kanila ng manghingi ng pera, pagkain. Ako, siyempre ako yung breadwinner, ako yung nasa abroad. Ako yung able na magbigay. Pero hindi ako umiyak, kahit ako pa yung nakabigay. Hindi, kaya gusto ko silang magtuto ba? Gusto kong magdusahan nila na yung parang maano sila ba, madala na sila ba na, ito pangit pa. Para ma-realize nila sa loob ng kulungan bitaw na, walang maidudulot na maganda yung droga. Para gusto kong ma-realize nila, nakalabas na kulungan. Pagka bumait nga, 1 month, nakalabas na kulungan, bumait. Standby sa bahay, maayos. So after ilang buwan, wala na, yun na naman. Kasi nga, nandoon pa rin sila sa environment kung saan marami ang nagbibenta, marami ang gumagamit. Same friends, same place. So hindi talaga, ganun pa din talaga. Kung doon ka naman tumira sa mga walang ganyan, talagang magbago ka. Ako, ang gusto lang naman ni President Duterte, no? Para sa akin, presidente pa din siya Presidente pa rin talaga pala siya. Presidente pa rin siya para sa akin. Ang gusto lang talaga niya ay malinis. Mahal niya ang Pilipinas, kaya niya ito nagawa. Mahal niya talaga ang Pilipinas. At ngayon na nasa detention na siya doon sa Netherlands, sa The Hague, kaya nga nagkaganito ang mga tao, nagkakagulo. Kasi nga, nakikita nila ang puso ni Duterte nung siya pa ay nakaupo. Marami naman Marami siyang nagawang mabuti. Pero ang panay pa rin batikos, tingnan mo na nga yung sa Manila Bay, 'di ba? Sobrang kadumi-dumi, ilang presidente na ang dumaan, pero si Duterte lang ang kakayak nag-utos, nagpapalinis ng Manila Bay. Pero nung nalinis na, maayos na, may batikos pa rin. Marami pa rin bla 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 bla. Marami pa din ganun Hindi mo maintindihan ng mga tao. Pero ito again, opinion ko lang to, point of view ko lang to. Bahala kayo kung anong opinion. Sinabi ko lang. Kasi nga may mabasa ako, bakit sobrang ko kay Duterte. Yun na nga, mamamatay ang tao daw, ganito, ganyan. Sabi siya nagsabi, wag kang maging presidente kung takot kang mamatay at takot kang pumatay. Sabi niya yan, lumabas niya sa bibig yan. Lumabas. Kaya nga, war on drugs. War nga war. Pero hindi ka naman papatayin agad yan. Mag-surrender ka muna. So yun lang. So sana nagkaintindihan tayo. Friends pa rin tayo. Peace and love.